Brother Barry, no? Na tunay nga tayong bawat isa tinawag para maglingkod. Amen? Sino dito talagang excited maglingkod sa Lord? Hindi lang yan sa loob ng simbahan, sa loob din ng bahay. Amen? Nakita niyo si Jesus, yung kanyang mga magulang, sinusunod niya. Amen? Ino-honor niya. Tama po ba? It's part of our paglilingkod. At habang naghihintay tayo sa second coming ng Panginoong Jesus, we wait, no? We serve, mga kapatid. Kaya nga may nabasa ako na parang tayo ay mga waiters. Kasi naghihintay tayo, tama? Ano bang ginagawa ng waiter? They serve. Amen? Yung mga waiter nagsiserve yan. At habang tayo naghihintay, let us serve the Lord with all our hearts because Jesus is alive. Amen? Palakpakan mo muli ang Panginoon. Hallelujah. Hindi lang nag-umpisa si Jesus nung Christmas. Hindi lang nag-umpisa si Jesus nung nagkatawang tao siya. Simulat una pa, sabi ng salita ng Diyos, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Nung wala pang pasimula, nung wala pang nilikha, wala pang tao, wala pang creation, wala pang time, wala pang oras, nandun na si Jesus. Kapatid, sino si Jesus para sa iyo? No? Para sa iyo, siya lang ba ay takbuhan mo kapag may emergency only? Takbuhan mo kapag meron kang sakit, karamdaman? Takbuhan mo kapag wala ka ng pera? Yun ba si Jesus sa iyo? O si Jesus ay Panginoon mo at Diyos mo, tagapagligtas mo? Siya ang lahat-lahat sa iyo. Amen? In the beginning was the Word. At yung Word of God, mahalaga ba ito sa iyo? Kaya ka ba naririto para sa Word of God? Hindi para sa pastor, hindi para sa kung sino, kundi para kay Jesus. Dahil gusto mong marinig ang Word of God. Because He is alive. And we know only the Word of God can change our hearts. No? And yung repentance, that is the very core of the gospel. Yun ang tinuturo sa atin ng Panginoon nang sa gayon ang open heaven ay mangyari sa atin. Sino dito ang gusto niya open heaven mangyari sa kanya? Amen. That is our new series. And it talks about obedience. It talks about yung Jesus set us an example the way we should go. Amen. Hindi tayo nag-invento ng kung anong pamumuhay. Hindi tayo ang Diyos. No, hindi tayo ang Panginoon ng ating buhay na, Lord, ito yung gusto ko. Gusto ko nang mag-boyfriend. Gusto ko nang mag-girlfriend. Pero kung hindi pa time ng Panginoon, sino ang dapat mangyari? Sumunod. Amen? Sino po ang tunay na Diyos sa ating buhay? Tayo po ba o si Lord? Sino po ba ang masusunod? Tayo po ba o si Lord? Sa open heaven po ang usapin, mga kapatid. Napakahalaga ng ating pakikinig. Nagsisimula yan sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Nang sa gayon makasunod tayo at maging bukas ang langit sa atin sa araw-araw. Amen po. Ang title natin, mga kapatid, basahin natin, everybody. Jesus is, no? Parang mahina, no? Jesus is, yeah, isa pa, Jesus is, buhay ang Panginoong Jesus. At papaano mo makikita sa isang tao na buhay ang Panginoong Jesus? Hindi siya nawawalan ng pag-asa. Hindi siya nawawalan ng sigla. Although nadadapa siya, sabi ng salita ng Diyos, a righteous man falls 7 times and he rise up. Tumatayo, lumalaban, no? Hindi sumusuko sa buhay. Dahil si Jesus ang kanyang pag-asa because Jesus is alive forevermore. Whatever happens sa buhay na ito, tumaas ang gasolina, tumaas ang kuryente, tumaas ang mga bilihin, mangyayari talaga yan, sabi ni Jesus. But take heart, I have overcome the world. Yun ang sinabi ng Panginoon. And the resurrection is the most important day of a Christian. No? Naalala mo ba nung ikaw ay naging Kristiyano, nabuhay yung iyong espiritu, nag-resurrect ka from darkness, na dati wala kang kilalang Diyos, napakadilim ng buhay mo, puro na lang kasalanan, sunod-sunuran ka na lang sa kung anong sabihin ng laman mo. Pero nung nakilala mo si Jesus, you have been resurrected from the dead because of Jesus. Yun po ang kapangyarihan ng resurrection. Lahat po ng promises ng Panginoon matutupad sa isang tao na tunay na tinanggap si Jesus at yung kanyang muling pagkabuhay. Basahin natin sa Mark chapter 9, verse 31. Ang sabi po dito ng salita ng Diyos, dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya.
ngunit siya'y mabubuhay muli pagkatapos ng 3 araw. Si Jesus po, alam niya, siya'y mamamatay, ngunit siya'y muling mabubuhay. Ibig sabihin, hindi basta-basta si Jesus. Hindi siya tao lang. Hindi siya propeta lang. Hindi siya manggagamot lang. Hindi siya yung provider lang. Siya ang Panginoon na lumikha sa iyo. Amen? Alam mo po ba yun? Ang sabi po sa Bible, and through the Word, nagkaroon ng pagkalikha. Sino yung Word? Sino yung verbo? Sino yung salita? Walang iba kundi si Jesus. Jesus is your creator. Siya ang lumikha sa iyo. Kaya kung may problema ka, lumapit ka sa Kanya. Alam niya yung solusyon kasi siya yung lumikha sa iyo. Alam niya ang lahat. No? And we need Jesus every day. Sino dito ang gusto niya Jesus every day? Or every Sunday lang? O every midweek lang? O every Friday lang? Jesus must be Lord every day of your life. Palakpakan mo muli yung Panginoong Diyos. Yung malakas, yung talagang buhay ang Panginoon. Hallelujah! The resurrection is real. Mga kapatid, marami nang sumubok na pabulaanan ang resurrection. Pero it turns out, sila'y mga naging Kristiyano, sila'y mga naging believer ng Panginoon dahil akala nila mapapabulaanan nila nung inimbestigahan kung totoo ang resurrection at nalaman nila ito nga totoo. And there are a lot of witnesses in the time of Jesus, according to the historians, no, napakarami pong ebidensya. Overwhelming, the resurrection is real. Ano naman ngayon, pastor, kung totoo yung resurrection, anong kinalaman yan sa buhay ko? Kapatid, napaka-importante nito because ikaw ay ligtas na. Saan? Sa kapahamakan sa impyerno. No? Na hindi natin deserve yung langit, pero makakapasok ka sa langit because Jesus has resurrected from the dead. Ganun po ang pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya naalala niyo yung John 3:16? For God so loved the world that He gave. Everybody say gave. Sino yung unang nagbigay? Ang Diyos. Sino dito handang ibigay yung buhay niya sa Diyos? O sino dito yung sabi mo, Lord, ayoko pang ibigay sa iyo, marami pa akong gustong gawin. No? Napakahalaga po na we have a surrendered heart, katulad po sa ating pong devotion kanina. Surrendered heart, no? Servant's heart. Even Jesus served, came to serve, not to be served. No, dahil maraming tao entitled eh. No, ano po yung entitled? Na akala nila na sila ay dapat pagsilbihan. Hindi nila alam, dapat paglingkuran ang Panginoon. Amen? So napakahalaga po, basahin natin Mark chapter 10, 33 to 34. Sabi po dito, papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang anak ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautusan. Siya'y hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Sa verse 34 po, siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng 3 araw, siya'y muling mabubuhay. Alam na ni Jesus yung mangyayari sa kanyang paghihirap. Ikaw ba kapatid, kung nakita mo na to sa vision, tutuloy ka pa ba? Marahil ni isa sa atin hindi natutuloy. No? Siguro ngayon lang malakas yung loob mo kasi hindi pa nangyayari sa iyo. Pero si Jesus, nakita niya na mangyayari sa kanya yung lahat ng paghihirap na yon, pero tumuloy pa rin siya. May choice pa si Jesus na hindi tumuloy? Meron! May choice siya, Diyos siya eh. Amen? Pwede naman niyang hindi gawin na mamatay sa krus. Pwede naman niyang pabayaan na yung mga taong makasalanan, bahala kayo dyan sa impyerno. Pwede ba yon? Yes. Pero hindi ganun si Jesus. Mapagmahal at mapagbiyaya ang Diyos. Kaya inalay niya, hinubad niya yung kanyang pagka-Diyos. Nagkatawang tao siya. Handa siyang maghirap para sa iyo at para sa akin upang tayo magkaroon ng kaligtasan. Sapagkat hindi mo kayang pabanalin, iligtas o baguhin ang iyong sarili. We are not qualified to pay our debt. Walang sino man makakapagbayad ng utang ng kasalanan, kundi ang Panginoong Hesus lamang. Amen? And why is this important, mga kapatid? The proof that Jesus Christ is the Messiah
Jesus Christ is the Son of God is very important. Bakit po? It is the breakthrough of Christianity. Amen? Ibig sabihin, lahat po ng taong kumilala sa Panginoong Yesus, merong eternal life. Sino dito naniniwala sa life after death? Amen? Alam mo ba kung hanggang kailan ka dito sa lupa? Marahil ngayon malakas ka. Marahil ngayon nagising ka. Pwede bang hindi ka na magising bukas? Pwede po yun. Eternity is very closer than you think. Akala mo lang malakas ka ngayon. Kung hindi mo kikilalanin si Jesus ngayon, na siyang may hari ng buhay, na siyang may hawak ng buhay, saan tayo patungo? Yun ang ayaw ng Panginoon, mapahamak yung mga tao. Anong ginagawa natin? Nagpe-petics lang tayo, ayaw nating maglingkod, gusto natin tayo yung masunod, gusto natin isabuhay yung gusto nating pamumuhay. Pero merong itinuturo sa atin ang salita ng Diyos kung paano mamuhay. He has set an example for us to live. Now, Jesus Christ has resurrected from the dead. Are you willing to live for Jesus? Sino dito yung willing mabuhay para kay Jesus? O sino sa atin yung, ayoko, meron pa akong mga plano sa sarili ko. Meron akong mga pangarap, pastor. It's not bad. It's not wrong. Amen? Pero ang sinasabi dito, alam mo ba na may mas malaking plano sa iyo si Lord? Amen? Naakala mo yung pangarap mo, napakalaki na. Pero mas malaki palang plano, mas maganda yung plano ng Panginoon. Jeremiah 29:11, sabi niya, for I know. Pag sinabi pong know, hindi lang ito yung sinasabi na alam niya. There's a relationship, there is an intimacy. No, between you and the Lord. Kapag meron kang relationship sa Panginoon, ano man mangyari sa mundo, sabi doon sa kanyang salita, you shall have hope and a future. Sino pong may hawak ng future? Ang Panginoon. He has resurrected from the dead at napakarami pong benepisyo nangyayaring magaganda dahil sa resurrection ng Panginoon. There is only one great leader. Walang ibang leader o religious leader na nabuhay sa mundo, kundi ang Panginoong Hesus lang. Siya lang yung Diyos na nabuhay na mag-uli sa mga patay. Pag-aralan niyo yung ibang relihiyon, wala pong nabuhay sa mga patay. Si Jesus lang. Amen? Because He is the one and only true God. Mga kapatid, and that is the proof. The resurrection is the evidence na siya ang totoong tunay na Diyos. Dahil sa mundo maraming Diyos. Amen. Sa mundo, dinodiyos ang pera. Sa mundo, dinodiyos yung sarili. Sa mundo, dinodiyos yung asawa, yung kapwa, yung anak, yung apo. Maraming dinodiyos ang tao. Amen. Pero ang tunay na Diyos ay si Jesus, na siyang dapat maghari sa atin. Nang sa gayon makita sa buhay natin na totoong buhay si Jesus. Tingnan mo yung katabi mo, totoo kayang buhay si Jesus sa buhay niyan? Amen? O lubog siya sa problema niya at parang akala niya wala ng pag-asa. Kapatid, it's the proof. No? Ano yung benepisyo ng resurrection? Everything will be perfect in His time. May plano ang Diyos. Binasa mo ba yung salita niya? That's why it's very important to read the Bible. No? Who among you believe the Bible is true? Sino dito naniniwala totoo ang Biblia? My next question, binabasa mo ba? May panahon ka ba sa salita ng Diyos? O kapag ka, gusto ko lang. Di ba? Pero maraming mga tao ngayon ang daming oras sa TikTok, di ba? Hawak mo ang beat. Ano naman ngayon kung hawak mo ang beat? Di ba? Pero 2 minutes lang magbasa ng Bible. Tapos 4 hours sa TikTok. Sayaw ng sayaw sa harapan ng cellphone. Tapos pagdating sa church, praise and worship. Hindi makatalon. Totoo kayang buhay si Jesus sa buhay niya? Amen. Do we realize who Jesus is? Kung sino talaga siya sa buhay mo? Maliit siguro ang tingin mo sa Kanya, kaya hindi mo siya binibigyan ng priority. Hindi mo siya pinaglilingkuran. Hindi ka sumusunod sa Kanya. No? So marami pong ganoon No, they are focused on the trending. Kung ano yung trending ngayon, doon sila. Tama? Pero kung totoong may Jesus ka sa buhay mo, whatever season, out of season, Jesus pa rin ako. Amen? Kasi timeless ang Panginoon.
Amen? So, there is only one great leader who predict what will happen. Sino na nakapredict sa atin kung kailan siya mamamatay? Wala. Pero si Jesus na-predict niya. Kung papaano, detalyado, di ba? Hahamakin, duduraan, hahagupitin, at papatayin. Alam niya eh. Yung mangyayari sa kanya. Pero tumuloy pa rin siya. Kahit may choice siya na wag nang ituloy. Amen? Anong tawag doon? Grace. Sabihin mo sa katabi mo, God's grace. God's grace. What's the meaning of God's grace? You don't deserve it, but God freely give it to you. That's the meaning of grace. Wala kang inambag doon. Hindi mo tininabaho yun. Si Jesus lahat ang gumawa para ikaw ay makapagbalik loob sa tunay na Diyos. Si Jesus lahat ang gumawa ng sakripisyo para magkaroon ka ng kaligtasan, para magkaroon ng kaayusan yung buhay mo, para ma-restore yung pamilya mo. The question is He really your Lord? O Lord lang siya pag Sunday? Pag Monday, iba na yung Lord. TikTok na yung Lord. Facebook na yung Lord. Mobile games na yung Lord. No? Online sugal na yung Lord. Sino ba ang Lord? Amen. Is Jesus Lord of all? Hallelujah. So, Romans 1, verse 3 to 4. Sabi dito, tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoon, anak ng Diyos Ama, na si Jesucristo, tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya ipinanganak mula sa lahi ni David, subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ano yung gawang yon? Ang kanyang muling pagkabuhay. The same Spirit na bumuhay kay Jesus mula sa mga patay ay naroon ngayon sa mga naniniwala at sumasampalataya sa Kanya. The same Holy Spirit that is in you, that is dwelling in you because of your faith in Jesus, that same power is living in you. So kaya pala sabi ng Bible, no, if God is for us, who can be? Because the Holy Spirit is in you. Pero bakit maraming Kristiyano tila ba'y talunan? Tila ba'y walang kagalakan? Tila ba'y walang kapayapaan? Maybe you are far away from Jesus. Why you are far away from Jesus? Sabi ng salita ng Diyos, ang kasalanan ang naglalayo sa atin sa Diyos. No? Kapag ikaw ba ay nagkasala, pinapatagal mo pa, hinihintay mo pa ng linggo bago ka mag-confess at mag-repent? O right there and there, sasabihin mo na agad sa Panginoon, there's a conviction of the Holy Spirit, lalapit ka sa Kanya, Lord, forgive me. Amen? Sino dito naniniwala, ang repentance is a lifestyle. Hindi yan yung basta umiyak ka. Katulad sinabi kanina sa devotion, di ba? Basta umiyak ka, si Judas umiyak din eh. Alam mo ba si Judas umiyak din, tapos pinato niya yung 30 na silver of coins doon sa mga punong pare? Umiyak din siya eh. Pero nagbalik loob pa siya kay Jesus, lumapit pa siya kay Jesus, hindi. Nagpakamatay siya. Ang sabi ng salita ng Diyos, remorse yung kanyang ginawa. Pero, katulad ni Judas, si Peter ay pinagkanulutin niya si Jesus. Tama? 3 beses bago tumilaok yung manok, sabi ni Peter, hindi ko kilala yan. Tapos nung mga ibang crowd na, dininay niya na naman, hindi ko kilala yan. At alam niyo po ba kung titingnan mo yung salitang ginamit ni Peter, nagmura pa siya. Yung ginamit niyang lingwahe, yung lingwahe ng mga pagano, lingwahe ng mga hintil, lingwahe ng makamundo, yung expression niya, ano ba, di ko kilala sinong Jesus. Nagmura pa si Peter noon. No? At nung pangatlo, dininay niya pa rin ang Panginoong Jesus. At nung habang pinapahirapan ng Panginoong Jesus, biglang tumingin sa kanya na alam ng Panginoong Jesus kung nasaan si Peter. At nakita ni Peter yung sarili niya na totoo nga yung sinabi sa akin ng Panginoong Jesus. Na kunwari lang talaga ako'y matapang pero ako'y talaga'y duwag. Nasabi niya pa nung una, hindi dapat mangyari sa iyo yan, Lord. Ipagtatanggol kita. Kahit anong mangyari, hindi ka dapat nila pahirapan o saktan, sabi ni Peter. Para bang ganun yung pangako mo sa Panginoon. Lord, ikaw lang talaga yung pipiliin ko sa araw-araw. No? Wala talagang makakapagpalit sa relasyon ko sa iyo kaysa sa mundo. Dumating yung mga temptation. No? Dumating yung tipo mong lalaki
Yung tipo mong babae. No? Asan na si Lord? Diba? Dumating yung mga temptation sa social media. Marami ang mga naging trending. Amen? So, asan na si Lord? Nawala na. Tama po ba? Parang tayo si Peter eh. Sino dito inaamin para tayong si Pedro? Pangako ka ng pangako sa Panginoon pero hindi natupad. Pero alam mo ba ang good news? Alam na ni Lord na gagawin mo yun eh. Alam na ni Lord na may tendency i-deny mo talaga siya. May tendency na sumali ka sa crowd, sumali ka sa mga sanlibutan at i-deny mo siya. At malalaman mo sa sarili mo na nagkamali ka talaga. At kung si Jesus talaga ang Lord mo, magbabalik loob ka sa Kanya. Amen? Kaya po napakahalaga ng resurrection na talagang buhay sa isang tao kung sino si Jesus. Bakit? Alam niyo ba maraming nagbabackslide ngayon? No? Sabi sa salita ng Diyos, sa mga huling araw, maraming manlalamig ang pag-ibig. Tama ba yon? Maraming magiging suwail sa magulang, lapastangan sa Diyos. Sinabi po ba ng salita ng Diyos yun? Yes. Bakit po naging ganon? Dahil kinalimutan nila si Jesus. No? Nawala silang time kay Jesus. Hindi man lang mapagpasalamat. Hindi man lang i-acknowledge, i-appreciate ang Panginoon. No? Ang nagiging Diyos nila, yung kanilang mga sarili. Kaya po napaka-importante, dapat buhay sa atin yung mensahe ng resurrection. No? Yung resurrection ang nagbigay liwanag sa atin. Jesus is the light. No? Nung tayo'y dati nasa dilim. Amen? Anong sinisimbolo ng kadiliman? Yung bisyo mo, yung kalaswaan, yung pagnanakaw, yung pagpatay, di ba? Yung pagkahati-hati, yung pagkainggit. Ang daming sinisimbolo ng kadiliman, hinango ka ng Panginoong Hesus doon. That is the face of resurrection. Amen? Now, who is Jesus para sa iyo? Is He your priority? No? Or He is just secondary? No? Sino siya para sa iyo, kapatid? Kaya mahalaga mga kapatid, maunawaan natin kung sino talaga siya. He is the descendant from the line of David. He is the promised Messiah. If Christ has not been raised, kung hindi nabuhay na mag-uli si Jesus, impyerno tayong lahat. Amen. Kung hindi nabuhay na mag-uli si Jesus, walang kwenta yung mga pinagkagawa natin dito. Pero dahil buhay si Jesus, ang sabi ng salita ng Diyos, your labor is not in vain. Yung pagtitiis mo, yung paghihirap mo, yung pagsiserve mo, it's not in vain. Because Jesus is alive. Lahat ng ginawa mo para sa Diyos, hindi niya yun kinakalimutan. Praise God! Jesus is alive! That's the importance of the resurrection. Ano mo ba anong importance ng resurrection? Living hope. Yun yung kinanta natin kanina. Merong buhay na pag-asa. At ang pag-asa na buhay magpakailanman ay si Jesus. Na kapag ang isang tao lumapit kay Jesus, magkakaroon ng restoration. Magkakaroon muli ng pag-asa. Magkakaroon ng healing. Sino nakakaranas ng healing kay Jesus? Yes, because He is the only one who has been resurrected from the dead. Napagtagumpayan niya na lahat yon. Lahat ng problema, lahat ng sakit, lahat ng utang, lahat ng kadiliman. Napagtagumpayan niya na lahat yon doon sa krus ng Kalbaryo. Pinaghirapan niya lahat yon. Tapos tayo, di ba? May mga ibang tao, hindi dito sa church yon, alam ko eh. Baka sa ibang church yon. Di ba? 2 oras na service, naiinip. Eh si Jesus, ilang oras nakapako doon sa krus? Kung talagang nabasa yun, maghapon, magdamag yun, no? Amen? So, He has sacrificed a lot. Sipin mo, iwanan mo yung pagka-Diyos, iwanan mo yung pinakamataas na posisyon para abutin yung mga mapapahamak, para iligtas sila. Napakahalaga po ng resurrection. If Christ has not been raised, our faith is worthless. Kaya nga kapag may nagdududa ka, kapatid, go back to the resurrection of the Lord. Kapag nagdududa ka sa buhay mo na baka hindi ka na magtagumpay, baka wala ng pag-asa, baka wala ng sagot, kapag gulong-gulo ka na sa buhay mo, ang dami mong alalahanin, learn to trust in the Lord. Amen?
learn to go back to the heart of worship. Sino yung heart of worship? Sino yung wino-worship? Si Jesus. Our Creator, our Redeemer. Amen? The one who loves you. The one who does not forsake you. Hindi ka niya iniwan kailanman. Ikaw ang nang iwan sa Kanya. Sino dito yung guilty? Iniwan mo siya. Amen? Minsan sa buhay ko talagang ganun eh. No? Na kahit nung Kristiyano ka na, may tendency na naiwan ko ang Panginoon. Paano nasabing naiwan? Hindi mo kasi sinunod yung gusto niya. Kaya nagka-windang-windang yung buhay mo. Yung mga desisyon mo, hindi mo ini-involve ang Panginoon. Lalo na sa mga major decision. Let's talk about marriage. Bakit maraming pamilyang wasak? Kasi hindi involved si Jesus eh. Yes. Amen? Bakit marami premarital sex? Bakit marami teenage pregnancy tumataas sa Pilipinas? Suicide. Kasi hindi involved si Jesus sa buhay ng mga tao. That's why the gospel is very important. That's why the resurrection, the message of the gospel is very important para magkaroon ng revival, para mabuhay yung patay sa kasalanan, para umahon mula sa kadiliman, sa madilim na landas, magkaroon ng liwanag. Dahil si Jesus lang ang liwanag. Amen. Amen? Siya lang ang buhay na pag-asa, kapatid. No? Kaya nga kung may duda ka, kung maling pag-aalala ka, lapit ka lang sa Panginoon. At tingnan mo, mangungusap siya sa iyo. Bibigyan ka niya ng paraang tama, hindi yung akala mong tama. Because sabi sa Bible, there is a way that seems right unto a man, but at the end is destruction. No? Akala mo tama yung pagtaya sa loto. Akala mo tama yung mga bagay-bagay sa mundo. Di ba? Ng kaparaanan ng mundo, the pattern of this world. Akala mo tama lahat yun, but at the end, it is destruction. Akala mo nakalamang ka na. Akala mo nakalamang ka na sa kapwa mo. Akala mo hindi mahahalata. Akala mo lihim yan. Pero sabi sa Bible, walang lihim na hindi nabubunyag. Because Jesus is alive. Jesus has resurrected from the dead. Amen! Kung gusto mong maayos yung pamilya mo, expose it to the light. Ilapit mo kay Jesus. Lahat ng problema nyo, lahat ng baho, kasalanan nyo, ilapit mo kay Jesus at mare-restore yun. Bakit malakas ang loob kong sabihin? Dahil nangyari sa akin, nangyari sa pamilya ko. Amen? Lahat ng baho namin, binulalas namin, at ibinigay namin sa Panginoon, pinagkatiwala namin, and there is light. Sabi ng Panginoon sa pamilya namin, let there be light! And there was light. No? Noong mga panahong naghihirap kami talagang hikahos at mawawasakin na ni Satanas yung buhay namin, there was Jesus. There was an encounter with Jesus. Hindi niya hinayaang mawasak ang pamilya namin at binuo niya itong muli. And here we are now, my house serving the Lord with all their hearts, with all their souls, because Jesus has sacrificed for us. Has sacrificed a lot for me. For my family, for this ministry. It's all about Jesus. It's not about our intelligence. Hindi yan dahil sa nabot mo sa buhay. No, hindi dahil nakapasa ka sa exam dahil ang galing mo. It's all about the wisdom, the strength, the provision. The ultimate source of every good gift is Jesus. That is the resurrection, kapatid. Kaya hindi nawawala ng pag-asa ang taong merong pananampalataya kay Jesus. Amen? So, can we prove that Jesus died and rose again? Sino naniniwala dito? Jesus died and rose again. Amen? In the legal method, there are a lot of witnesses who saw Jesus. 1 Corinthians chapter 15, verse 3 to 8. Kahit sa panahon ni Apostle Paul, ang sabi niya, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga. Ano po yung ibinigay? Pag sinabi pong pinakamahalaga, may mas hahalaga pa ba doon? Wala na. So kung may mas mahalaga pa sa iyo kaysa kay Jesus, kapatid, di ba? Your life can be distracted. No? Can lead to destruction kung hindi si Jesus ang pinakamahalaga. Ang pinakamahalang binigay sa atin, sa lahat ng tinanggap ko. Everybody say, receive. Ayan.
Ano yung tinanggap rin niya ni Apostle Paul? Na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Dahil sa ating mga ginawa nung una, nung nakaraan. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang sabi doon, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw. Tulad din ng sinasabi sa kasulatan, at siya'y nagpakita kay Pedro at saka sa 12. At hindi lang sa 12, pagkatapos nagpakita siya sa mahigit na 500 magkakapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, subalit patay na ang ilan. At nagpakita rin siya kay Santiago. At pagkatapos ay sa lahat ng mga apostol. Sabi sa verse 8, sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin. Sabi ni Apostol Pablo, kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak nang wala sa panahon. Nakita rin siya, na-encounter rin siya ni Apostle Paul. So, is the resurrection true? Marami pong nakakita. Nabuhay talaga si Jesus. Isipin nyo, more than 500 people witness Jesus. Kasi 40 days pa siyang namalagi dito pagkatapos ng resurrection. Amen? At maraming nakakita, maraming nakapagsalamuha sa Panginoong Jesus that they witness. Kaya nga handa silang mamatay eh. Amen? Pinanghinayangan ba ng mga tagasunod ni Jesus yung kanilang buhay? Hindi. Handa silang mamatay para sa gospel, para maihatid ang gospel. Handa si Apostle Paul mag-mission kahit sa mga delikadong lugar. Kasi ang buhay niya, sabi kanina sa devotion, I have been crucified in Christ. No longer I shall live, but Christ lives in me. Sino ang nabubuhay sa iyo, kapatid? Ini-involve mo ba si Jesus sa lahat ng desisyon mo? Sa paggastos mo ng pera, involved ba si Jesus? No? Sa paggamit mo ng oras, 24 oras yan. Ilang oras binigay mo sa Panginoon sa isang araw? 1 hour. 4 hours, pastor, sa TikTok. 2 hours sa Facebook. Tapos mobile games, 2 hours. 2 minutes reading the Bible. Yun ba ang tingin mo kay Jesus? Di ba? Ganun ba ang turing natin kay Jesus? Who is Jesus in your life? No? 3 hours, pastor, dun sa Shopee. 5 hours sa online chismisan. Sa online rambulan. Ganun ba ang dapat isabuhay natin? Kapatid? Kung ganun ang isinasabuhay natin ngayon, maybe Jesus is not alive in you. Because if Jesus is alive in you, mauuhaw ka. Amen. If Jesus is alive in you, magugutom ka. Amen. Dadalo ka ng kanyang mga gawain or magbabasa ka ng kanyang salita because you have a spirit to feed. Ilang beses ka kumakain sa isang araw? Tingnan mo yung katabi mo. Ilang beses tayo kumakain sa isang araw? Bakit? Yung iba nga, takot na takot magutom, laging may pagkain sa bulsa eh. Diba? Ganon din ba yung turing mo sa spiritual mo? Na takot kang magutom? At lagi mong hinahanap yung salita ng Diyos? Amen? It proves who you are. It proves who Jesus is in your life. No? I don't judge you, but examine your heart. Amen. Magpasiyasat tayo sa Diyos. Amen? Yes. Na Lord, i-reveal mo sa akin lahat ng pagkukulang ko. No? Sino dito yung mayroong pagsisisi na? Amen. Pagsisisi na kasi na konsensya. Pero, seryoso kapatid, Jesus must be your top priority. He's not secondary. Di ba? Anong tingin mo sa gawain ng Panginoon? Importante ba ang gawain ng Panginoon? Yes. Amen. No? Kung tinuturing natin ito ay katawan ni Kristo, meaning, siya po ang ating pinaglilingkuran at hindi ibang tao. Amen? So, katulad ni Apostle Paul, ibinigay niya yung buhay niya kay Jesus. At talagang totoong-totoo
ang resurrection, kapatid, the tomb was empty. Sa Luke chapter 24. Everybody say, the tomb was empty. Wala nang katawan doon. Alam niyo ba kung gaano kalaking bato yung nakaharang doon sa kuweba na yun? Sobrang laki. Di ba? At sinadya ng Panginoon na talagang iusog yun. No? Meron niyang sinasabi na talagang ano yun eh. Kumbaga talagang dinaya daw. Talagang inusog daw yung meron daw mga tao nagtulong-tulong at inusog yung bato. Tapos ninakaw yung katawan. Meron ganong chismis eh, no? Lalo na sa mga ateista. Di ba? Yung mga hindi naniniwala sa Diyos at saka yung mga skeptics. No? Na talagang may nagtulong. Papaanong magtutulong-tulong yung mga tao? Gwardyado yun. Amen? May gwardya doon at sobrang bigat ng batong iyon at kapag inusog yun, magkakaroon ng ingay. Talagang maingay, mabubulabog. Amen? Pero, because the resurrection is true, hindi na pabulaanan ng mga tao na gustong pabulaanan yung resurrection. Hindi sila nagtagumpay. So, Roman Empire can easily produce the body. Tama ba? Kasi kalaban nila, mga Romano eh. Pwede naman sila mag-produce ng body, but they don't have the body. Wala doon yung katawan. Sabi sa Luke 24 verse 1, ito po yung istorya. Everybody, let's read the Bible. Maagang maaga pa, ng araw, dala ang mga inahanda. Next verse. Everybody read your Bible. Nang dumating, ngunit, tataka sila. Dahil sa matinding takot, sila'y nagpatira pa. Tinanong sila ng mga lalaki, bakit ninyo hinahanap ang buhay sa lugar ng mga patay? Wala siya rito. Siya'y muling nabuhay. Alalahanin ninyo ang sinabi niya sa inyo noong nasa Galilea pa siya. Ang anak ng tao ay kailangan ipagkanulo sa mga makasalanan at ipako sa krus. At sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Naalala ng mga babae ang mga sinabi ni Jesus noong una. Kaya't umuwi sila at isinalaysay nila sa 11 at sa iba pa nilang kasamahan ang buong pangyayari. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, sila Juana at Maria na ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita sa mga apostol. Akala ng mga apostol ay kahibangan lamang ang kanilang sinasabi, kaya ayaw nilang paniwalaan ang mga kababaihan. Ngunit tumayo si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumuko siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga telang lino na pinambalot kay Jesus. Kaya umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Amen? The tomb was empty. At alam niyo ba kung ano pa yung binasag ni Jesus dito? Gender barrier. Nung panahon na yon, hindi pinaniniwalaan ang mga babae. Ang mga babae ay dapat tumahimik lang. Walang sinabi ang mga babae sa society nung mga panahon na yon. Pero bakit sa babae unang nakakita o na-witness yung empty tomb? Dahil kay Jesus, lahat pantay-pantay. Amen? Naalala nyo yung nakipag-usap siya sa Samaritan woman? Binasag niya yung social barrier eh. Amen? Binasag niya yung religious barrier. Diba? Na hindi pwedeng makipag-usap sa ibang lahi yung mga Hudyo. Binasag niyang lahat yon. Dahil kay Jesus, He is Lord of all. Lahat, kahit sinong makasalanan, isipin mo yung Samaritana, alam niya, nakalimang asawa na. At sabi ni Jesus, I will give you living water. Nang sa gayon, hindi ka na mauhaw sa mga relationship na hinahanap mo sa mundo. Ang relationship mo sa akin ang makakapag-satisfy sa iyo.
Amen? Walang ibang relasyon sa mundo na makapag-satisfy sa atin, kundi ang relationship sa Panginoong Jesus. Amen? Katulad sa aming mag-asawa, I'm just a bonus. She's just a bonus to me because we have a relationship with Jesus. Dahil kung kami magtitingin ng dalawa, parehas kami hindi perpekto, walang mangyayaring maganda. Pero kung titingnan namin si Jesus bilang sentro ng aming marriage, ng aming pamilya, magkakaroon ng katagumpayan sa bawat laban sa buhay. Amen. Palapakan mo ang Panginoong Jesus. It's very important that Jesus is Lord of all sa iyo. Amen. Kahit yung pinakamabait na taong kilala mo, bibiguin ka. Kahit yung pinaka-close mong kaibigan, kaya kang traidorin. Kaya kang ipagkanulo. Kaya kang sirain. Kahit yung pinakakatiwala o mahal mo pa sa buhay. Iba kahit yung asawa nila eh. Pero si Jesus, never. Siya'y walang bahid kasalanan. Siya'y Panginoon ng mga Panginoon. Siya'y hari ng mga hari na dapat mong tingnan bilang Diyos mo at Panginoon mo ng buhay mo. Hindi yung asawa mo, hindi yung anak mo, hindi yung apo mo, hindi sila yung Diyos mo. Hindi yung trabaho mo, hindi kung anong posisyon meron ka, hindi kung anong property meron ka, hindi yun ang Diyos mo. Ang Diyos mo is the Lord of all creations, none other than the Lord Jesus Christ. He is the living hope. He is the Messiah. He is the Savior of the world. He is the Lamb who was slain. Amen, mga kapatid. And in the Old Testament, He was the burning bush na nagpakita kay Moses. He is the angel of the Lord na nakipag-wrestling kay Jacob. He is always, always there. He is the pillar of cloud. Diba? Sa umaga na gumagabay sa mga Israelita, and in the night sa taglamig, He is the fire. Na nagbibigay init kapag malamig. So, Jesus never leaves us. Never leaves you. Hindi ka kailanman iniwan niya. No? Isipin mo, may mga ginamit siyang tao para sa iyo. May mga patuloy siyang ginagamit na tao para sa iyo. Pinapatotohanan lang ni Jesus na, anak, hindi kita iniwan. Diba? Hindi naman literal na si Jesus bababa mula sa langit tapos magpapakita sa iyo. Hindi. Gagamit siya ng mga kaparaanan ng mga tao, ng mga instrumento niya, ng mga anghel para mapanuto, mapawasto ang buhay mo. Gusto niyang ayusin ang buhay mo. Kasi kapag ikaw ang nasusunod sa buhay mo, nagmamalfunction yung buhay mo. Alam mo yung nagmamalfunction? Diba? Pag tayo yung nasunod, wala eh. Self-destruct. Self-destruction. Wawasakin mo lang ang buhay mo kapag ikaw ang nasunod sa sarili mo. Kasi gusto mo yung pita ng laman. Gusto mo kung ano yung gusto mo. Pero na-consider mo ba yung gusto ni Jesus? No? Eh kasi pastor, he is the man of my dream. Eh kasi pastor, he is the lady of my dream. Diba? Siya talaga yung gusto kong mapang-asawa eh. Siya talaga yung gusto kong karelasyon eh. Eh 12 years old ka pa lang. Tama ba yon na mag-desisyon ka na mag-aasawa ka na? O mag-girlfriend ka na? Mag-boyfriend ka na? Amen? Jesus must be involved. If Jesus has truly resurrected from the dead para sa iyo, He must be involved in every way, in every decision of your life. Yun ang tunay na resurrection. Hindi lang yung religious activity na, yes, Jesus is alive, Jesus resurrected from the dead, pero hindi ka naman sumusunod sa Kanya. Hindi po yun ganun, kapatid. No? Kaya sa John chapter 20, verse 19 to 29, sabi ni Apostle Juan, kinagabihan ng araw din yun, ng unang araw ng linggo. Unang araw ng, ano yung unang araw ng linggo? Linggo. What's the first day of week? Sunday.
That's why, iniba na, hindi na yung Sabat, no? Na Sabado, kundi Sunday na kasi Jesus resurrected on Sunday. Hallelujah! Habang nakasara ang mga pinto ng bahay sa kinaroroonan ng mga alagad, dahil sa takot nila sa mga Hudyo, grabe yung persecution, wala na si Jesus, grabe yung takot nila, kasi sila yung susunod na mga papatayin, habang nag-uusap-usap sila ng tahimik lang, sa isang kwarto, anong nangyari? Dumating si Jesus. Halimbawa, nagba-Bible study, no? Takot na takot, talagang gera na, persecution na, no? Tapos biglang tumayo si Jesus sa kalagitnaan. Mga kapatid, peace be with you. Yan ang sinabi ni Jesus eh. Kasi talagang kakaba-kaba sila, talagang takot na takot sila, alalang-alala sila sa buhay nila. Ganyan ka ba ngayon? Alalang-alala ka sa buhay mo ngayon? Sabi noon, tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, sumainyo ang kapayapaan. The presence of God brings peace to you. Hindi ka makatulog sa gabi, lapit ka kay Jesus. Akala mo sinasabi mo, hindi, insomnia to. Ano to? Vertigo. No, Jesus can heal every sickness, every diseases na kiniklaim mong meron ka. No? Next verse, ang sabi doon, pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Amen? Sabi noon sa verse 1, muling sinabi ni Jesus, sumainyo ang kapayapaan. Bakit kaya inulit niya? Takot na takot, ano? Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo. Binigyan ng authority, binigyan ng power. Yung mga walang sinabi sa lipunan, binigyan niya ng kapangyarihan. Amen? Yung kakapagkaba sila, aalala-alala sila. Parang ikaw ngayon, tumataas na yung gasolina. Grabe, every week. Diba, 160 na. No, tataas na rin yung kuryente, tataas na yung mga bilihin. Papanik buying na ako. Diba? Kailangan ko nang mag-ipon, impact ko na. Di ba ganyan yung mga tao? Anong sinasabi sa'yo ni Jesus? Sumaiyo ang kapayapaan. Sabi sa verse 22, pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Praise the Lord. The very presence of God, the Spirit of Christ, the Spirit of God, ibinigay. Receive the Holy Spirit. Sabi, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. That is the same Spirit na nag-resurrect kay Jesus from the dead. Kaya nga kapatid, kung totoong may banal na Espiritu ka, kapag namatay ka, you will be resurrected. Because the Holy Spirit is in you. Amen. Kapag may isang Kristiyano na wala dahil natapos na yung mission niya dito sa mundo, you know that you know, someday, you will see Him again. Why? Because the Holy Spirit is the seal of promise. The Holy Spirit is the promise of redemption. Amen? Resurrection is real. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin, ay hindi nga pinatawad. Merong authority. Yung mga alagad, yung mga lingkod ng Diyos, no, binigay ang banal na Espiritu. Sabi sa 24, ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal, at kabilang sa 12 ay wala raw nung dumating. Wala siya sa pagtitipon, late siya. Late siyang dumating. No? Alam niyo kasi kapag late ka, marami kang mamimiss eh. Di ba? Ano nangyari? Peace be with you na agad. Ano na agad? Yung Holy Spirit natanggap niyo na, ba't ako wala? Eh kasi late ka eh. Tama po ba? Amen. Punctuality. Bagsak si Thomas. Sabi doon sa next verse, kaya't sinabi ng Panginoon sa kanya, at sinabi ng kanya, mga ibang alagad, nakita namin ang Panginoon. Tomas, alam mo ba, Tomas, ito yun eh, si Thomas, nakita namin ang Panginoon. Sabi, sumagot si Thomas, hindi ako naniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng pako sa kanyang mga kamay. Hanggat di ko na ilalagay yung daliri ko sa tagiliran niya. Di ko nahawakan yung tagiliran. Hindi ako maniniwala. For me, to see is to believe.
Ipakita mo muna sa akin, pastor. Bago ka maniwala, pagilingin mo yung anak ko. Ganun eh. Are we guilty? Me too. Amen? Parehas tayo. To see is to believe. Sigurista tayo eh. Di ba? Kahit nga timbangan sa palengke, oh, may yellow. Ano sino yung yellow kasama sa timbangan? Di ba? Sigurista eh. Pero nakakapagtaka, yung iba parang ayaw maniguro ng kaligtasan. Walang time kay Jesus. No? Kaya sabi ni Jesus, do you want to be sure? Sino dito gustong magkaroon ng assurance that when you die, you will be with Jesus? No? Do you want to be sure? Sabi kay Thomas, nagdududa ka, Thomas? Sige, ano sabi doon? Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama na nila si Thomas. Praise the Lord, hindi na siya late. No? Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sabi niya, sumainyo the same. Di ba? Kasi nga, si Thomas hindi pa nakaka-receive eh. Anong sabi doon sa verse 27? Sabi ni Thomas, sinabi niya kay Thomas, ilagay mo ang daliri mo. Tignan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka. Sumagot si Thomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nakita niya na eh. Amen? Pero anong sabi sa verse 29? Sinabi sa kanya ni Jesus, naniniwala ka dahil nakita mo na ako, no? To see is to believe ka kasi. Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala. Palakpakan mo ang Panginoon Diyos. Naniniwala kang kayang baguhin ni Jesus yung buhay mo? Naniniwala kang kayang pagalingin ka ni Jesus ngayon din? Naniniwala ka? Do you have faith in Him? Do you trust Him? Naniniwala kang kayang isolve ng Panginoon yung family crisis nyo? Diba? Yung financial crisis mo? Naniniwala ka kaya kang magtagumpay sa buhay sa pag-aaral mo? Naniniwala ka? Yes, because that is the power of the resurrection of Jesus Christ. Hallelujah. Pinagpala. Sino dito nakatanggap ng pagpapala? Yes. Alam mo kung paano kapagpalain? Kahit hindi mo pa man nakikita, sabi ng salita ng Diyos, faith is the assurance of things hoped for and the evidence of things not yet seen. Nanampalataya ka, na magtatagumpay ka, na matatanggap mo kahit wala pa. Yes, hallelujah. That's faith. Bakit? Kasi pag nakita mo na, hindi ka na mananampalataya. Wala nang kailangan gumamit ng pananampalataya kasi nakita mo na eh. Pero anong nais ng Panginoon? You must develop your faith. Sabi ni John the Baptist, He must increase, I must decrease. Siya ang maitaas, ako ay hindi maitaas, kundi si Jesus lang. Amen? Blessed are those who have not seen and yet have believed. How many believers this morning? Amen? Pinagpala ka, kapatid. Psalm 34 verse 20. Sabi doon sa propesiya, kukupkupin siya ng lubos-lubusan kahit isang butoy hindi mababali. Nangyari po ba ito sa Panginoon? Ilang latigo, ilang pasakit ang dinagan sa Panginoon, pero kahit isang buto, walang nabali. Because that is the fulfillment of the prophecy, that is the proof that Jesus, only Jesus, is the Messiah, is the Savior, is the Lord of all. Amen? Kaya nga, when you are dead, blood and water comes out. Ano yung nangyari? Totoong tinusok si Jesus, di ba? Sa tagiliran. Ano yung lumabas? Tubig. Hindi dugo. At walang butong natamaan. Praise the Lord. Isipin nyo, sinipat to. Walang butong natamaan. No? At sabi ng mga scientifico o ng mga doktor, talagang may tubig doon sa part na yon. Amen? Hindi dugo talaga yung lalabas doon. The prophecy is true because Jesus is the one and only true God. Amen? All of the disciples died because of their confession.
Dahil sa pananampalataya, ang mga disciples ay pinatay. They were martyred. No? What will make them die? Dahil sa pananampalataya, handang mamatay? Ikaw kapatid, handa ka bang mamatay dahil sa pananampalataya? No? Baka sabihin sa ibang tao, huwag kang magpakamatay dyan sa paglilingkod kay Jesus. Sundin mo yung pangarap mo. Kung ano yung nasa puso mo, sundin mo. Sabi ni Satan. Diba? Basta kung ano yung tinubok ng puso mo, go ka. Yun ang sabi ni Satan eh. Eh sabi ng salita ng Diyos, the heart is deceitful above all things. Mandaraya ang puso ng tao. Sinong nakakaalam nito? Sino ang makakapag-ayos ng puso? Only the one who was resurrected from the dead. Siya lang ang makakagawa ng maayos sa ating buhay. Amen? Kaya nga handang mamatay eh. Sila sa kanilang pananampalataya. Bakit? Kahit na sila ay ma-persecute, di ba? Alam niyo po ba si Peter, pinako pati warik? Yung mga apostol, di ba? Grabe yung kanilang pagkamatay. Yung isa nilubog pa sa kumukulong oil, no? Si James pinugutan ng ulo. Amen. Si Stephen pinagbabato hanggang sa mamatay. Wala kahit isa sa atin dito yung naranasan yun. O mararanasan man yun. Wala kahit isa sa ating mararanasan yun. Amen? So, nasaan po ang ating pananampalataya? Are we willing to live for Jesus? Alam nyo, yung ibang mga mali yung pananampalataya eh. Narinig nyo na yung suicide bombers? Di ba? Katulad yung nangyari nung 9/11. Di ba? Sumakay ng aeroplano tapos talagang binangga yung building. Because they think, no, na their faith is true. At handa silang mamatay. No, para sa kanilang pananampalataya. Pero hindi ganun ang totoong pananampalataya. Hindi pumapatay ng ibang kapwa. Amen? Ang totoong pananampalataya, may pagmamahal sa kapwa. Ibabahagi si Jesus sa kapwa. Ang totoong pananampalataya, nagsasakripisyo. Because you cannot say you love when you are not willing to sacrifice. Amen? So, Jesus set the example for all of us. At gayon din yung mga disciples. Sino dito yung willing talaga ang ibigay kay Lord yung buhay niya? No? Pag sinabi ng Panginoon, anak, hindi siya para sa'yo, hiwalayan mo na siya. Kaya mo? Yung gine-girlfriend mo, yung pino-boyfriend mo, hindi siya para sa'yo, hiwalayan mo. Kaya mo ba? Iwanan mo anak yung addiction mo. Kaya mo ba yan para kay Jesus? Iwanan mo anak yung masamang pamumuhay mo, yung bisyo mo, yung drugs, yung pagnanakaw mo, yung corruption mo. Kaya mo ba yan para kay Jesus? Ang totoong tumanggap sa Panginoong Hesus, magkakaroon ng resurrection sa buhay niya. Lahat ng kadiliman mawawala. Because Jesus is the light. And He is the way. He is the truth. And sabi sa Bible, the truth will set you free. Para makalaya ka sa mga tanikala ng dyablo na yan, na ginagamit yung ibang tao para maipit ka, ginagamit yung mga bagay sa mundo para malugmok ka, only Jesus can set you free. Only the truth of His Word can set us free. The question is, katulad ka ba ni Thomas na nagdududa sa Kanya? To see is to believe ka? Are we guilty? Katulad ka ba ni Thomas na gusto mo munang ipakita sa iyo ng Lord, Lord, ayusin mo muna pamilya ko bago ako maglingkod sa iyo. Lord, ayusin mo muna yung trabaho ko. Ayusin mo muna, Lord, yung health ko bago ako maglingkod sa iyo. Ganun ba tayo kay Jesus? O ang sinasabi ng Panginoon, believe in me and you will see. Blessed are those who believe. Blessed are those who believe. Ulitin ko. Blessed are those who believe and trust in the Lord with all their hearts, with all their souls. Not whatever happens, I still worship you, Lord. Amen? Yun ang totoong pananampalataya.
Kaya nga, the disciples died because they experienced Jesus in their life. Ang totoong naka-experience kay Jesus, talagang patay kung patay. Todo talaga yan. Wala nang ano yan, wala nang balikan yan. Amen? Kaya lang, maraming Kristiyano, kahit Kristiyano na, nakakalimutan si Jesus. Alam niyo po yung mga nagbabackslide, hindi naman agad sila nagrebelde sa Panginoon or tumalikod basta-basta eh. Alam niyo kung saan nagsimula yung pagbabackslide? Neglect. Do not neglect. Nabasa niyo sa Bible yun? Do not neglect yung katawan ni Kristo. Yung ginawa ni Kristong sakripisyo. Do not neglect Jesus. Do not deny Jesus. Dahil nakapagkampante ka na, ay hindi, nabaptize na ako, naborn again na ako. Then, di ba? Para pa sa atin, nakita mo yung sarili mo, ang layo mo na pala kay Jesus. Bakit? Iniwan mo siya. Sabi ng Panginoon sa Revelation, anak, you have forgotten your first love. Iba na ang mahal mo. Yung boyfriend mo na, yung girlfriend mo na, mas mahal mo na kaysa sa akin. Yung bisyo mo na, yung mundo na. At sabi ng salita ng Diyos, sino mang umiibig sa sanlibutan ay nagiging kaaway ng Diyos. Kaya pala, nagiging kaaway ka muli ng Diyos. Because nagsimula saan? Neglect. Do not neglect. Huwag mong pabayaan yung salvation na binigay ni Jesus. Huwag mong pabayaan yung sakripisyo na binigay ni Jesus. Ang totoong tumanggap kay Jesus, pinapahalagahan niya si Jesus. Amen po ba, mga kapatid? Ang totoong disciples of Christ, ang totoong disciples of Christ yun, yung binasa natin, yung mga disipulo na handa silang mamatay, handa silang ibigay ang lahat para sa gawain ng Panginoon. They will not neglect. Ang sabi doon sa Acts, anong ginagawa? Every day, they have fellowship. They reading the word, no? The word of God, yung pangunahin. They reading the scriptures. Merong fellowship, merong pagtutulungan. Diba? Merong panalangin. Amen? Pinakauna, merong nananalangin. That's the evidence that you believe. Amen, mga kapatid. Kaya yung mga unang mga disciples na experience talaga nila si Jesus, they were willing to die because of first-hand encounter. Talagang naranasan nila. Sino dito naranasan mo talaga si Jesus? Amen. O nakalimutan mo na? Ay, Pastor, noong 2013 pa yun eh. Matagal ng panahon. So, past is past na, Pastor. Ganun ba yun? Naalala mo ba nung niligtas ni Jesus yung pamilya mo? Naalala mo ba nung niligtas ka ni Jesus sa sakit karamdaman mo? Naalala mo ba nung niligtas ka ni Jesus sa matinding problema mo? Dati talagang on fire ka kay Jesus. Yes, Lord, maglilingkod ako sa iyo. Kahit anong mangyari, ako talaga magsuserve ako. And then lumipas ang panahon. Neglect. Pinabayaan mo na. You have forgotten your first love. Nakalimutan mo na yung nagbigay. Nakafocus ka na sa mga binibigay, hindi dun sa nagbigay. Amen? Kaya, ano ang disiplina ng mga early disciples? Everyday yan. Prayer. Amen? Everyday yan. Devotion. Kasi makakalimutan tayong mga tao eh. Tama po ba? Amen. Sino dito yung naamin niya makakalimutin siya? Kung ayaw mong makalimutan si Jesus, everyday read His Word. Yes. Everyday pray. Everyday lapit ka kay Jesus. Kasi sa saglit na mawaglit ka, si Satan, pag nakita niya, ay, walang Jesus, papasok ako para magnakaw, pumatay at magwasak. Bibigyan kita ng na magugustuhan mong boyfriend na walang Jesus. Bibigyan kita ng magugustuhan mong girlfriend, magchat-chat sa'yo na walang Jesus. Tapos unti-unti na, maneneglect mo na, ay pastor, busy po ako. Kasi marami po kasi kami nga ginagawa sa school. Yun pala makikipag-date. Are we hearing this? Neglect. Pag nag-umpisa ka ng magsinungaling sa lingkod ng Diyos, doon na nagsisimula ang backsliding. Pag nagsisimula ka ng magsinungaling sa church, doon na nagsisimula
si Satan kumikilos na sa'yo para ma-disconnect ka kay Jesus. Yes. Hallelujah. Pero ang tunay na may relasyon sa Panginoon, katulad ng prodigal son, babalik at babalik siya sa kanyang unang pag-ibig. Walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. He is your first love. He is the lover of your soul. He is the Savior of your soul. Do not forget. Do not neglect. Do not deny Jesus. Jesus is risen, kapatid. Kaya, ang sinasabi, Christians, di ba? It's no longer Saturday because the resurrection came on Sunday. Kaya every Sunday talagang dapat sa Lord yun eh. Amen? 1 Corinthians 15, 8-10. And dapat araw-araw, andun si Jesus. Sa kahuli-huli ay nagpakita rin siya sa akin. Kahit na ako'y tulad ng isang batang ipinanganak ng wala sa panahon. Sa verse 9, sapagkat ako ang pinaka-hamak sa mga apostol, ni hindi nga ako karapat dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, everybody say grace. Dahil sa kagandahang loob ng Panginoon, ako'y naging apostol, sabi niya, at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Katunayan, nagpagal ako. Anong ginawa niya doon sa binigay ni Jesus na kaloob? Nagpagal ako. Nag-serve siya. Ginamit niya para sa gawain ng Panginoon, para kay Jesus. Nang higit kaysa sa sino man sa kanila. Subalit hindi ito dahil sa sarili kong kakayahan. Kung kaya't nandiyan ka sa sitwasyon mo ngayon, or sa posisyon mo ngayon na maganda, hindi dahil sa iyo yan. Dahil yan sa kagandahang loob ng Diyos sa atin. Dahil yan sa resurrection of Jesus. Kaya naniniwala tayo, bawat pamilya natin, unti-unti maaayos. Sino naniniwala dito? Yung mga mahal ninyo sa buhay, na wala pa sa Panginoong Hesus, may pag-asa pa yun. Diba? Yung kilala mo talaga, kamag-anak mo, or talagang mahal mo sa buhay, na talagang sa tingin ng mundo, wala nang kapag-asa. Pero wisyo talaga. Alam mo ba, may pag-asa pa rin yan. Amen? Because the resurrection is real. At ang power of that resurrection, anyone who calls upon the name of the Lord shall be, hindi lang saved mula sa impyerno, isi-save ka niya mula sa sitwasyon ng kadiliman ng buhay mo. Amen? So, only Jesus is the way, the truth, and the life. Only by His grace, sa biyaya niya lamang kung bakit tayo nabubuhay. Ngayon, kapatid, ano ang pinakamahalagang tanong ni Apostol Paul na dapat tanungin din natin? Sa Acts chapter 26. Ito dapat ang tanong natin. 9 verse 5. Tinanong, sino kayo, Panginoon? Yun ang unang tanong. Who are you, Lord? Tanong niya. Sumagot ang Panginoong Jesus. Ako si Jesus ang iyong inuusig. So the first question is, sino kayo, Panginoon? Sino dito yung gusto pang lubusang makilala si Jesus? Because maybe ang pagkakilala mo kay Jesus ay mababaw lang, kaya nanineglect mo siya eh. Kasi parang si Jesus basta-basta lang sa iyo eh. Parang tao lang siya, parang, di ba? Yung tropa mo lang siya eh. Akala mo ganun lang eh. Pero maganda yung tanong ni Apostle Paul. Sino kayo, Panginoon? Who are you, Lord? Ibig sabihin, gustong-gusto pa niya makilala si Jesus ng lubusan, magkaroon ng intimacy, to know the Lord more. Amen? That's the goal. Yun ang goal natin, mga kapatid. Next, ano yung next na tanong? At tinanong ko, sino po kayo, Panginoon? At kanyang sinabi, ako'y si Jesus na inyong inuusig. Kaya, anong sabi? You must witness for Jesus. Living for Jesus, meaning living a life to please the Lord. Amen po. At tinanong din ni Apostle Pablo, Lord, what shall I do? Ano yung pangalawang tanong? Lord, what shall I do? Every day, magandang tanong yun sa Lord. Lord, ano pong dapat kong gawin? Amen? So, ang sabi po, live for Jesus because He resurrected from the dead. When we come to Jesus, He will change your life. Magbabago ang buhay mo. Narinig mo na ba na may nag-testimony
Alam niyo, Pastor, mga kapatid, nung naniwala ako kay Jesus, gumulo yung buhay ko, talagang nasira yung buhay ko. Nagsisisi na ako, ayoko nang sumunod kay Jesus. May ganun bang nag-testimony? Walang ganung nag-testimony. Lahat ng totoo, sabihin ko, totoo. Kasi kung may nag-testimony man na gano'n, marahil hindi siya totoo kay Jesus. Lahat ng totoo, simula pa nung una na tumanggap sa Panginoon, hindi sila nagsisi na tumanggap sila sa Panginoon. Alam mo kung saan sila nagsisi? Sa mga kasalanan nila. Amen. Amen? Kaya, only Jesus can change your life. And He will not just change your life. He will give you power. Amen. He will give you authority. Amen. Faith can move mountains. Kaya-kaya mong utusan yung mga bundok na yan sa buhay mo Yes. na tumapon sa dagat. Amen? That is faith. Kaya sabi ng Panginoon ni Apostol Paul through the Word of God, 1 Corinthians 15:58, kapatid, ito ang payo sa atin. Conclusion na. Sabi doon, kaya nga, everybody read your Bible. Kaya nga, mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Maging masipag kayo palagi sa paglilingkod sa Panginoon. Dahil alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Ano yung dahilan kung bakit tayo nabubuhay ngayon? Ngayon na born in spirit ka na? Born from above? Kapatid, ano ang payo? Magpakatatag kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magpakatatag ka. Alam mo kung bakit sinabi to? Maraming pagsubok sa buhay na ito. Sabi ni Lord, be strong and courageous. Kasama mo ako. Amen. Ano yung pangalawang sinabi? Huwag matinag ang iyong pananampalataya. At ano pa yung payo? Maging masipag kayo. Sabihin mo sa katabi mo, magsipag tayo. No? At sa paglilingkod sa Panginoon, dahil alam nating hindi masasayang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. Ito bang ginagawa natin, mga kapatid? Sakripisyo para sa Panginoon. Actually, hindi pa nga ito sakripisyo. Kasi nakaupo lang kayo dyan, ako nakatayo dito, nagsasalita. Wala pa kang sakripisyo talaga. Amen? Alam niyo kung saan na yung sakripisyo? Paglabas na dito. Yes. Sa loob ng pamilya, handa ka bang magsakripisyo? Para sa mga, handa ka bang maglaan ng time para sa prayer, para sa mga handa ka ba doon? Magpakatatag ka. Huwag kang magpatinag. Magpakasipag ka. Amen? Sa pagpapagal, paglilingkod, para sa Panginoon. Verse 19, mga kapatid. Ang sabi doon, kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito, tayo na ang pinakakawawa sa lahat ng tao. Kung ang tingin mo kay Jesus ay para payamanin ka lang dito sa mundong ito, o para paunlarin ka lang dito sa mundong ito, kung ginagamit mo lang si Jesus, ikaw na ang pinakakawawa sa mundong ito. Walang kabuluhan ng ating pananampalataya. Kung yung pag-asa mo ay hanggang dito lang. Kung ang tingin mo kay Jesus hanggang dito lang. Hindi, kapatid. Si Jesus ay pangbuhay na walang hanggan. Amen? Kaya yun ang sinabi ni Apostle Paul. If only for this life we have hope in Christ, we are of all people the most to be pitied. Our future is so amazing, mga kapatid. Sino naniniwala dito? We have a glorious future. Amen. That Jesus will come back again. Amen. Because He is alive forevermore. Amen. Amen. At sabi, our future is great. The best is yet to come. Kahit maraming pagsubok, pag-aalala, paghihirap, problema at suliranin na nararanasan natin ngayon, it cannot be compared sa darating na ipinangako sa atin ng Panginoon. My question to you, church, are you willing to live for Jesus? Handa ka ba na mabuhay para kay Jesus? Because He wants to be with you from here to eternity. Jesus died for you. He sacrificed. He did the perfect sacrifice. At sinabi niya nung nakapako siya sa krus, it is finished. Ama, nagampanan ko na ang pinapagawa mo sa akin.
Nailigtas ko na silang lahat. Bayad na ang lahat ng kanilang mga kasalanan. Whosoever believes in me shall not perish doon sa impyerno. Hindi na sila mahiwalay sa atin doon sa dagat-dagatang apoy kung saan sobrang dilim, sobrang apoy. Hindi na sila mapupunta doon because I have sacrificed my life for them. Let us watch a clip of a video, mga kapatid, na kinuha natin. Naalala niyo yung Passion of Christ? No? That's very close doon talaga sa nangyari kay Jesus. That is the very close film kung saan talagang sobrang dinanas ng Panginoong Jesus. No? Let's watch the video.